So, I believe siya yon. Okay, siya sa bahay ni Simon na dating may malubhang sakit sa balat. Dumating ang isang babae, may dala siyang mamahaling pabango na nasa sisidlang yari sa batong alabastro or the alabaster box. Ang pabangong ito ay puro at mula sa taning na nardo. Binasag niya ang leeg ng sisidlan at saka ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang tao na naroon. Sinabi nila, bakit niya sinasayang ang pabango? May pagbibili sana yan sa halagang katumbas ng isang taong sweldo at maibibigay ang pera sa mga mahihirap. At pinagalitan nila ang babae. Pero sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit niyo siya ginugulo? Mabuti itong ginagawa niya sa akin. Ang mahihirap ay lagi niyong makakasama at maaari kayong tumulong sa kanila kahit anong oras, pero ako ay hindi niyo laging makakasama. Ginawa ng babaeng ito ang makakaya niya para sa akin. Binuhusan niya ng pabango ang katawan ko bilang paghahanda sa aking libing. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, kahit saan man ipapangaral ang magandang balita sa buong mundo, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alala sa kanya. So, sa Bible po kasi merong dalawang ganitong klase po na sitwasyon kung saan ay Jesus was anointed. Yung isa ay bago siya ipako doon sa cross ng Kalbaryo or ilibing. So yun po, at yung isa po ay ito po yung i-anoint po siya. Okay? So ang anointing po kasi ginagamit yan nung panahon for the sa king, sa mga hari na anoint kung sino. At yung iba naman ay yung pare or yung priest. Okay, yun yung ina-anoint. And then na-anoint din is yung mga pag na po, yung sa ililibing na po. So ganun po yun. So in this time na si Jesus, alam niya na yun ang mangyayari sa kanya. But this woman na may alabaster box, may lamang pabango, na mamahalin po itong pabango. Kasi ang pabango na ito ay nagkakahalagang 1 taong sweldo. Okay, ibig sabihin, yung araw-araw mo sa 1 taon, ibinigay niya para kay Jesus. Binasag niya yon. At sabi ng iba, mahal na. Bakit? Bakit mo ibibigay yan? Bakit mo gagawin? Sinasayang mo lang. Daming nagsasabi, maraming mga taong hindi ka maiintindihan kung bakit mo ginagawa, kung bakit ka sumasamba sa Panginoon. Isang araw na nga lang yung day off mo, bakit ka pa nandito sa church? Bakit mo ibubuhos dito yung buong araw mo para sambahin ng Diyos? Ang ibang tao hindi naiintindihan yun kung bakit ganun tayo magpuri at sumamba sa Diyos. Amen? Amen? Because this is our alabaster box. This is our life. Alam niyo po, bilang pastor, meron din po akong bago ako magpastor, meron din akong mga pangarap sa buhay. Meron akong iniisip na gusto kong gawin. Gusto kong yumaman. Gusto kong yumaman, ba't ako nagpastor? May mga gusto kong gawin sa buhay. Pero alam niyo po, nung tinawag po ako ng Panginoon dito, hinanda ko na po yung sarili ko dahil ang buhay ko po ay nakita ko po yung mga tita ko, kasi mga pastor po sila eh. Nakita ko yung buhay nila. Nakita ko yung hirap. Nakita ko yung mga sakripisyo. Nakita ko yung mga pagtalikod ng miyembro, pagtataksil, at kung ano-ano pang mga masasakit at hindi magagandang sitwasyon. At minsan naisip ko parang hindi ko kayang mamuhay ng ganun. Minsan pa nga, narinig ko pa sa pinsan ko dati nun, sabi niya nang pinagpapastor siya, sabi niya, na napatanong, bakit ayaw mo pastor? Ayoko, gutom. Alam niyo, sa dami ng mga ganong storya, parang sinong kaganahan magpastor? Diba? Kaya mahalin niyo yung pastor niyo. Okay? Kasi at least yung pastor niyo, hindi naman nagugutom, diba? Hindi mahalata sa diba? Kaya nga nung nag-stay kami dito, lagi kaming kumakain. Diba? Nakakatuwa talagang pinagpahala ang church. Pinagpahala talaga kayo, no? Amen. Kaya, alam niyo po yun, yung extravagant na sinasabi dito, i-define siguro po natin ang ibig sabihin ng extravagant.
Extravagant means lavish. Sa Tagalog, lavish. Ibig sabihin, excessive, sobra. Sobrang-sobra. Amen? Yun yung ibinigay ng babaeng ito kay Jesus, yung kanyang sobra. Pero minsan tayo, pag church minsan kinatatabanan pa, ang lamig. Winter na eh. Sunod na linggo na lang. Diba? Pero itong babaeng to, ipinakita niya kung paano ang tunay na pagsamba. Huwag nating bigyan ang Diyos ng mga leftover o yung mga tira-tira. Amen. Dahil itong babaeng to, minsan mapapatanong ka, bakit gano'n na lamang yung kanyang reaksyon or yung ginawa na ibinuhos niya, ibinigay niya lahat, yung mamahalin, talagang binasag niya. Kasi yung pabango niya, hindi naman katulad ngayon, de-spray. Ano po yun, nilalagyan po yun ng at saka closed po talaga yun. So, kailangan basagin po yung yung pinakaliig nun. Pag binasag na yun, lahat na yun. At iniipon nila yun para yun sa marriage nila. Sa kanyang mapapangasawa, parang dowry. Okay? At yun po yung spiritual symbol nun. Na kapag yung lahat-lahat mo, binasag mo, dahil ikaw ay kasal sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga ang tawag po sa atin ay Bride of Christ. Na ang buhay mo ay laan dapat at tapat ka sa Diyos. Di ba gusto natin sa asawa natin, faithful? Di ba? Kaya ganun ang gusto ng ating Panginoong Jesus. Faithful tayo sa Kanya. Kung sa tao man hindi magawa, at least sa ating Panginoong Jesus. Maging faithful tayo sa Kanya. Maging loyal tayo sa Kanya. Handang ibigay ang lahat-lahat para sa Kanya. Amen. Amen? Na sa puntong ibibigay mo yung sobra. Yung bawat araw. Kaya nga, 1 year's wage, 1 taong sweldo. Anong ibig sabihin nun? Yung araw-araw na yon nakalaan para sa Diyos. Hindi lang tuwing linggo. Kaya kapag nagtatrabaho ka, ano man yung ginagawa mo, kung saan ka, inaalay mo ito sa ating Panginoon. Amen. Hindi lang tayo tuwing nandito, ito lang yung paraan natin ng pag-aalay ng ating pagsamba. Maging yung ginagawa natin sa ibang tao, yan po ay pagsamba sa ating Diyos. Kaya kung gagawin mo na lang yan, gawin mo ng may excellence, kapatid. Amen. Gawin mo ng buong lakas mo, ng buong kaisipan mo. Ibigay mo yung lahat-lahat. Amen? Amen. And there are so many things na gusto ko pong ibigay po sa inyo. And some of the people there in the story, makikita po natin, yung iba nagsabi, waste, sayang. Diba? In the other translation or other rendition po nito is si Judas nagsabi na, sayang yan, sana bigyan nyo sa mahirap. Diba? Sayang yan. Pero ang totoo nun, hindi naman talaga siya concerned. Yun yan lang talaga ang pera eh. Kaya nga, pati si Jesus binenta niya. Eh, diba? Doon mo malalaman yung puso ng tao. Pero anong sabi ni Jesus? Yung ginawa mong lavish or excessive, extravagant worship, that is a beautiful thing to me. Amen. Hindi maiintindihan ng mga tao sa paligid mo kung bakit ka ganun na lang sumamba. Kung bakit ka na lang ganun maglingkod sa Panginoon. Kasi itong babae na to, ang tingin ng ibang tao, makasalanan. Sabi na ba, kung ano kaya ni Jesus na to? Prostitute to yun, dito makasalanan to, ano kaya ganyan siya? Kaya ganun, may mga judgment ng mga tao. Kaya naman, dapat bilang church or bilang mananampalataya, imbis na maging katulad ng mga religious leaders doon or yung mga katulad ng ibang disciples ng Panginoong Hesus, hindi nila naintindihan bakit ganon. Pero alam niyo po ba, sino na lamang ang iintindi sa kanila? Sino na lang ang yayakap sa mga taong katulad nila? Na ibinibigay yung buhay nila, gusto nilang bumalik, gusto nilang umayos yung buhay nila. Kaya kapag ang tao gustong umayos ang buhay, pumupunta at bumabalik dito sa church, tanggapin po natin. Kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan niya. Na yung pagpunta niya lang dito sa church, halos ibinibigay, gusto niyang ibigay yung kanyang lahat-lahat.
Kaya lang minsan may mga judgments ang naririnig. At minsan yun ang nagpapahinto sa kanila para umattend ng church, para makabalik, para umayos ang buhay. Sinaalala ko po kapag may mga, minsan sa OFW na ito, minsan ang problema is yung mga marriage life. Minsan ang nangyayari po ay pinag-uusapan yung mga ganyang bagay. Dapat ingatan po natin, lalo na yung mga ganyan na very sensitive po, yung mga ganyang sitwasyon. Dahil yan po ay naglalagay ng sugat sa mga puso. At minsan nahihirapan silang bumalik. Nahihirapan silang lumapit. Nahihirapan silang pumunta sa church. Tayo lang naman ang binigyan ng ating Panginoong Hesus ng authority. At sinabi niya na tayo ay maging ilaw. At kung meron mang mga tao na makikita ang Panginoong Hesus, tayo yun, kapatid. Kaya dapat makita ng mga tao na gustong magbalik, gustong maayos ang buhay, gustong mag-worship, ibigay yung lahat-lahat, makita sa atin ang ating Panginoong Hesus. Amen. Amen? Amen. At hindi natin sasabihin, sayang lang. Na. Sakit sa ulo yan. Wow. Kasi may ganun tayo, pero hindi. Mahal na mahal ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng tao. Mahal ng ating Panginoon yung mga nagbabalik, yung gustong magpaayos ng buhay. Amen. Kaya wag natin tatanggihan. Dapat intindihin natin. Pag malasakitan natin, mahalin natin sila, yakapin natin sila. Amen? Kaya dapat i-welcome natin sila and let's allow them to worship. You just don't know yung cause nun, kung paano lang sila makabalik. Amen? And I believe that the woman demonstrated her humility, faith, and love. Yun po yung kanyang ipinakita dito, yung kanyang pananampalataya. Na bakit? Na ang ating Panginoong Hesus, na siya lang ang kayang makapagbago ng kanyang sitwasyon. Amen. Na ang Panginoong Hesus lang ang kayang makapagpatawad ng kanyang mga kasalanan. Hindi niya makita kung sino doon dahil sa sinasabi ng maraming tao doon na hindi siya makasalanan yan. Kung alam lang ni Jesus, grabe yung kasalanan niyan. The world is telling a lot of things, judging you, telling you yung mga bagay na hindi ka karapat-dapat. Marami tayong maririnig. Minsan pag-uusapan ka, minsan they will pull you down. Pero nakita niya yung pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Kaya nanampalataya siya. At ipinakita niya kung paano siya nagpakumbaba. Dahil sa sitwasyon niya siguro na hindi niya nakaya. Pag hindi mo nakaya, kapatid, ibigay mo na sa ating Panginoon. Amen. Dahil the more na hinahawakan mo yan, the more na tinatagot, the more na ikaw ang nasusunod, kapatid, hindi mo mararanasan yung kabutihan na laan para sa iyo. At gusto ng Diyos na baguhin yung buhay mo. Gaya ng pagbago ng buhay nitong babaeng ito. At ipinakita niya yung pagmamahal. Bakit? Nagbigay siya. Sabi nga nila, you cannot love without giving. You can give without loving, but you cannot love without giving. Kailangan may ipakita ang pagmamahal. Ang una nagpakita ng pagmamahal ang ating Panginoong Hesus. Amen. He's the one who gave His life for us. At gusto ng ating Panginoong Hesus, ganun din ang gawin natin sa iba. Ganun din ang gawin natin para sa iba. Yung klase ng pagmamahal, sacrificial love. Kagaya ng babaeng to, sinakripisyo niya. Siguro, meron na siya nakitang yung perfect man niya siguro. Baka hindi niya makita, pero inalay niya ang sarili niya sa ating Panginoong Hesus. And I believe na ginamit itong babaeng to na lumaganap ang iglesia nung time ng early church. At alam ko, ganun din ang gagawin din sa inyo. Marami sa inyo ang gagamitin ng Diyos upang ipalaganap ang magandang balita, magtayo ng iglesia sa iba't ibang lugar. Ang kailangan lang ng Diyos is your extravagant worship. Amen. Kasi bago ka pumasok ng ministry, kailangan you are a worshiper. Amen. Mahirap maglingkod kung hindi ka marunong sumambat, hindi mo kilala yung sasambahin mo. Kasi pagpasok mo ng ministry, magugulat ka sa dami ng problema. Magugulat ka, ayoko na, pastor! Resign na ako! Ayoko na, wag mo na bigyan ng taas, ayoko humawak ng tao, tigas-tigas ng ulo nito! Hindi kapatid. Kaya kailangan kilala mo ang Panginoon mo. Kilala mo ang Diyos mo.
Na kahit gaano kahirap, gaano yung mga hardships and trials na dumadating sa buhay, malalampasan mo dahil kilala mo yung Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa buhay mo. Amen? And here are the things that extravagant worship means. Extravagant worship is willing to personally sacrifice for the Lord. 2 Samuel 24:24, but the king replied to Araunah, no, I insist on paying you for it. Si David ang nagsasalita nito, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. Kasi nung time na yun, pinarusahan si David, nakagawa ng kasalanan, nagbilang ng mga sundalo. Kasi pagbibilang, ng sundalo, kasi pagbibilang nun, parang sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos na magtatagumpay ka dun sa gera. Siya nagbilang. Na hindi naman pinagagawa sa kanya. Kaya sabi na, mamili ka sa kasalanan mo. 3 years, 3 years na may gera, 3 yun. And then the other one is 3 days na 3 years na famine or 3 days na sakit. So pinili niya yung 3 days na pero ang dami pong namatay nun. 70,000. Pero sa sobrang pagmamahal ni David, Lord, tama na. Kaya ginawa niya, pumunta siya kay Araunah, inalay yung Pero sabi ni Araunah, sige, kunin mo na yan. Libre na. Pero sabi ni David, no, bibilhin ko. Ayoko magbigay sa Diyos that it will not cost me anything. Amen. Kaya minsan yung pagsamba sa Diyos, minsan masakit yun. May kurot yun. Minsan talagang hindi mo kaya. Pero pipilitin mo dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. Amen. And because of that, tumigil po yung plague. Ibig sabihin na bago yung situation. Yung worship mo sa Lord, maaring, Lord, ito na yung last eh. Lord, ito na yung lahat-lahat ko. Yun pala ang susi mo para mabago yung sitwasyon. Minsan kailangan mo lang pakawalan. Amen? Amen? The second one is extravagant worship comes from a heart's desire and not from a demand. Yung pagbibigay kasi ng yung halos lahat-lahat, hindi yan oy, magbigay ka. Yung dinedemand, nire-require, hindi. Parang sapilitan yun. Ito mismo ang babae ang gumawa, kaya nga nagulat yung mga tao eh. Wala naman nagde-demand, wala naman nagre-request. Pero she made it willingly. She gave it willingly. Genesis 4:3-5, sabi po doon, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord, and Abel also brought an offering, fat portions, and some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast. Alam mo yun? Dalawang magkapatid, si Abel at saka si Cain, parehong nagbigay. Kaya lang, yung kalidad ng kanilang pagbibigay ay magkaiba. Hindi naman nag-demand, walang sinabi, oy, bigyan nyo ako ng best. No. Parehong nagbigay, yung isa, ibinigay yung best, yung isa, kung ano yung meron lang siya. Sino yung pinaboran? Si Abel, yung nagbigay ng best. Wala naman nag-demand. Pero nandoon yung pabor. Kaya minsan wag kang kapatid, maiinggit sa kapatiran mo. Bakit siya lang yung laging binibless? Ganoon siya yung boy. Bakit siya yung laging pinopromote ni pastor? Bakit siya yung laging yung inaangat ng Lord? Ako, ang tagal ko na, bakit andito pa rin? Bakit ganun pa rin ang buhay ko? Kapatid, what is the quality of your faith and your giving to God? Are you giving your everything to God? Is it really your best? Or is it left over? Alam niyo po, sa buhay ko po, natutunan ko po at nakita ko po sa tatay ko kung ano po yung pagbibigay ng pagsamba. Dahil ang tatay po, anak po ako ng driver ng FX noon. Hanggang ngayon, pero nag-retire na po siya. Malit lang po yung sweldo niya. Pero nung natutunan niyang sumamba, maglingkod sa Diyos, hindi po siya tumigil mula noon nung bata pa kami. Trainin niya kami para maging musician kasi nakikita niya problema sa church ang musician. Para alam niya, darating ang panahon, gagamitin din kami ng Panginoon. At siya, inalay niya rin sarili niya. Minsan sa kakarampot na sweldo niya, tinatry niyang bilhin. Yung para sa church, ibigay sa church. Minsan hindi siya humihingi ng fund para bumili ng mga gamit. Minsan sa sarili niyang sinaawa siya sa church.
That time, wala pang masyadong pera ang church noon. Para lang magkaroon. Para gumanda lang yung worship. Ganun siya. Maraming taon. Pero alam niyo po, after so many years ng kanyang paglilingkod bilang driver, nung namatay yung kanyang amo, pinamana sa kanya yung bahay. Na tinitirhan namin for so many years. Magandang village po yun. Nasa Ayala, dulo ng Ayala po sa Makati. Ibinigay po nung asawa niyang nung namatay. Ano lang naman ang tatay ko? Driver lamang po. Pero ang pabor ng Diyos nasa kanya. Amen. At yung pabor na yon, hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga anak niya at sa mga apo niya. Yung paglilingkod mo sa Diyos, yung pagbibigay mo sa Diyos, minsan iniisip lang natin ang sarili natin. Pero ang Diyos, pag naglingkod ka sa Kanya, ang iniisip niya pagpalain ka, pagpalain ang mga anak mo, ang mga apo mo, at yung mga susunod na henerasyon na hindi mo pa makikita. Yung hindi mo pa nakikita, gustong pagpalain ng Diyos. Ganon magpala ang Diyos. Inheritance. Amen. Hindi yan yung one time, big time. One time, lifetime. Ang pagpapala ng Diyos. Kaya ngayon pa lang kapatid, seryosohin natin ang paglilingkod at ang pagsamba natin sa Diyos. Kasi yan ang susi natin para mabago ang buhay. Kung nabago ang buhay ng tatay ko, ganun din ang ginagawa sa akin ng Diyos ngayon. Nabago din. Iniwan ko po yung trabaho ko para lang magpastor. Minsan kasi ayoko po talaga magpastor noon. Inaayawan ko po dahil sa dami kong naririnig. Pero there was a time na may sakit yung nanay ko. Kala ko mamamatay na siya noon kasi nanginginig na siya. Pag naalala ko yung sitwasyon na yun, nanginginig na siya, tapos umiiyak kami noon. Tapos sabi niya sa akin, Noni, ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. Hindi ako makapagsalita. Umakyat ako sa kwarto, sabi ko, Lord, sana ako na lang. Dahil hindi ko kaya makita ang nanay ko na nasasaktan. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa Lord noon time na yon, dahil hindi ko kaya yung sitwasyon na makita yung nanay ko na parang namamaalam na. Sabi ko sa Lord, Lord, ano yung ipagagawa mo sa akin? Susunod ako. Ano man, Lord, yung gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko. Kaya pag naaalala ko lagi yung Lord, yun yung covenant ko sa'yo kung bakit ako nagpapastor. Minsan may mga bagay, may mga sitwasyon sa buhay natin na masakit. May mga sitwasyon na hindi maganda. At minsan doon nakikita ng Diyos yung totoo mong pagsamba. Na wala ka ng ibang tatakbuhan pa kundi siya. Amen. At doon mo makikita ang sarili mo sa pag-respond mo sa pananampalataya mo sa Diyos na hindi ka nagkamali sa desisyon mong lapitan ang Diyos at sumunod sa Diyos. Amen. Minsan nga yung mga nararanasan namin, kami ni Pastora, nag-umpisa kami sa Laguna, hindi nga namin alam kung paano yung gagawin. May time naman, may trabaho ako nun, maganda yung trabaho ko nun, hindi nga ako makabili ng bahay or ng sasakyan. Pero nung nag-resign ako, sa ako nagkaroon ng ganun. So baliktad eh, iba ang Diyos eh. Amen. Saan ang prinsipyo natin? Kailan trabaho ka, nung ganun. Wala namang problema, trabaho. Ang problema, hindi kasama ang Diyos sa pagtrabaho eh. Inisip lang natin yung sarili natin. Subukan mong isama ang Diyos, kapatid. Ganun ang formula ng buhay. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng inaalala mo, para to sa anak ko, para to sa kanilang pag-aaral, lahat ng mga yan, alam ng Diyos yan. Amen. At hindi ka bibiguin. Ang kailangan niya lang ay sumamba ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, ibigay mo yung lahat-lahat. Amen. Kaya, wag natin din tignan yung ating mga kapatiran kapag sila lang yung pinagpapala. Lagi nating i-assess sa sarili natin, are we giving our best to God? Amen? Kasi ang pagbibigay ng extravagant worship, desire yan ng puso. Amen? Next is extravagant worship is doing your best that you can. Malakay 1:8. When you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong?
try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you, says the Lord Almighty? Kasi ito yung mga dito, yung Israel, tigas ng ulo eh. Minsan pa, para silang mga loko-loko. Yung mag-aalay sila, inaalay nila yung mga bulag na hayop, pilay na hayop. Yun yung mga inaalay nila eh. Kaya naiinis ang Diyos sa kanila. Pero pagdating sa mga gobernador, sa mga opisyal ng mga, talagang the best yung binibigay. Subukan mo yan ang ibigay mo sa kanila. Sa bisita mo, ibigay mo yung yung tira-tira. Mare, bisita, pumasok sa bahay mo. Ilabas din yung tirang Di ba? Matutuwa ba siguro yung bisita mo? Hindi, di ba? Ganun yung sinasabi ng Diyos dito sa Malakay. Pinagsasabihan niya yung mga priest. Pagdating sa ibang tao, sa may mga posisyon, ang gaganda ng binibigay niyo, pero pagdating sa Lord, mga tira-tira, karampot na lang yung mga kung ano na lang maibigay, maisipang ibigay. Hindi kapatid, pinag-iisipan. Check our heart. Amen. Kailangan ibigay natin po yung best natin. Next is extravagant worship does not waste time and opportunity. Mark 14:7, the poor you will always have with you and you can help them anytime you want, but you will not always have me. Galatians 6:10, therefore, as we have opportunity, let us do good at all, especially to those who are of the household of faith. Kaya habang may panahon pa, kapatid, na ikaw ay mag-worship at ibigay, maglingkod sa Diyos, gawin mo na, kapatid. Amen. Kaya sinabi ko po kanina, may mga minsan nagpapapray sa akin, minsan nasa ospital na, minsan nakahiga na. Tinatanong ko, bakit mo gusto ng kagalingan? Bakit gusto nagpapapray ka ng healing? Gusto ko bang maglingkod sa Lord? Ngayon mo lang naisipan? Kung kailan may sakit ka? Minsan kinakausap ko po ng ganon. Ngayon mo lang naisipan? May sakit na nire-rebuke ba? Nire-rebuke pa siya. Kasi yun po ang katotohanan. Minsan, kung kailan may sakit na tayo, hindi na tayo makakilos, hindi na tayo ganun kalakas, doon natin naisipan maglingkod sa Diyos. Ngayon pa lang, kapatid, habang kaya mo pa, nakakalakad ka, nakakabuhat ka, marami ka pang kayang gawin. Gawin mo na ngayon sa Panginoon. Huwag mo nang ipagbukas yan. Katulad ng babae na ito. Hindi niya na inantay na, kailan kaya alis yung mga iba dito? Kasi baka i-judge ako. Mamaya siguro pag alis na lang sa ako na lang ito bubuksan. Wala siyang pakialam. Talagang ibinigay niya. Kaya pagdating dito sa church, dapat ibigay natin pag nag-worship tayo. Amen. Amen, di lang yun. Hindi kitang-kita sa mukha yung greatness ng Lord eh. Kailangan yung expression, i-express mo kapatid, itaas mo yung kamay mo. Amen. Ibigay mo yung buong puso mo kapag sumasamba ka at nag-worship ka sa Panginoon. Minsan kasi conscious tayo eh. Hindi kasi branded yung yung damit ko eh. Baka masira. Diba? Masyado tayong sa appearance natin eh. Aesthetic kasi. Kaya, hindi kapatid, kailangan ng Lord authentic heart. Hindi aesthetic. Magandang aesthetic appearance, hindi. Authentic heart ang gusto ng Lord. Amen. Amen? Kaya nga natutuwa ako sa iyo, talagang tumatalon pa eh. Yung mga kata, sumigaw. Kasi hindi ko alam kung hindi ba nila naiintindihan yung sinasabi nila yung worship sumigaw kasi hindi naman sumisigaw. Di ba? Bigay mo kung ano yung talaga yung meaning. Okay? Nung sinasabi mo. Okay, and next one is extravagant worship seeks to please God, not man. Mark 12:41-44, Jesus sat down opposite place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but the poor widow came and put 2 very small copper coins worth only few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, truly I tell you, this poor widow has put more into treasury than all others. They all gave out their wealth, but she, out of her poverty, put everything and all she had to live on. Binigay niya. Maraming nagbigay yung mga mayayaman, ibinigay nila yung lahat-lahat nila. Ay, yung ibinigay yung mga tira-tira nila. So marami kasi nung time na yun, ang pera nun, coins.
Tapos yung lalagyan nun, yung parang trumpet na gano'n na bakal. Kapag nilalagay mo yung coins, edi ang ingay. Eh syempre yung mga mayayaman, maraming sobra. Ang ingay nun. Edi yung mga nakakarinig, oy, ang daming binigay. The best. Pero ano sabi ng Lord? Hindi yun yung best. Dahil merong isang poor widow, 2 cents. Yun lang ang meron siya. Yun na eh. Siguro yun na yung last na pambili niya ng tinapay. Ibinigay niya pa. Pero nakuha niya yung atensyon ng ating Panginoong Jesus. Pinapaboran ng Diyos ang mga taong nagbibigay ng may sakripisyo just to please God. Hindi katulad ng mga ibang nagbibigay. Yung mga yun kasi nung time na yun, parang pinagyayabang nila sa ibang tao. Malaki ako magbigay. Kaya tumutunog. Ang dami. Kasi ganun po talaga yun. Yung box na ganun, tapos may ganun. Nung unang panahon, ganun po yung kanilang yung offering box. Pinagyayabang nila na marami silang naibibigay. Pero hindi nila nakuha ang pabor or attention ng Diyos. Because it's all about the heart. It's not about the amount. Sumusunod na lang po yung amount. Amen? And the quality of worship you give to God reflects the overflowing grace you receive from God. Naibibigay mo lang yung may kalidad na worship kapag naintindihan mo yung biyaya ng Diyos. Amen. Yung biyaya na hindi mo naman deserve pero ibinibigay sa'yo ng Diyos. Amen. Iniisip siguro ng babae, may kapatawarang pa kaya yung kasalanan na ginawa ko. So minsan may mga tao nahihirapan sumamba sa Lord kasi kakaisip ng mga maling nagawa niya, mga bagay na hindi siya karapat-dapat. Pero alam mo ba kapatid na ang ating Diyos ay willing kang patawarin? Ang kailangan mo lang magpakumbaba at lumapit ka lang sa Kanya. Kaya kapag naintindihan mo yung biyaya na yun na, Lord, grabe, ganito ka pala magmahal, hindi naman ako karapat-dapat, ba't mo ako binibigyan ng mga ganitong bagay? Hindi man natin matumbasan yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, enough na yung pagsamba mo sa Kanya. Sumunod ka lang sa Kanya. At kapag naintindihan mo yung biyaya na yun, maglilingkod ka sa Kanya. Hindi ka naaalis sa pagmamahal niya. Amen? And as I end, your extravagant worship to God changes the atmosphere of your world. Siyempre, nung nabasag yung pabango, yung alabaster box, umalingasaw yun sa buong room. Yung amoy, nangangamoy na yung pabango. And imagine your worship. It will change your world. Kung paano binago yung mundo ng tatay ko noon na driver lang siya pero nabago. Dahil sa haba ng panahon na pagiging tapat niya sa paglilingkod, nabago yung buhay niya. Ang buhay namin nabago. At ganun din yung kayang gawin ng Diyos sa mga buhay niyo. Ang susi ng pagbabago at pag-angat ng buhay natin ay nasa pagsamba natin. Kaya worship and serve God today. Huwag ka nang magsayang ng oras mo. Habang may panahon ka, magsilbi ka at maglingkod ka sa Diyos. Dahil ito ay pagtatanim mo sa Kanya. At kailanman ay hindi ka malulugi sa iyong pagtatanim sa Diyos at sa kaharian niya. Amen? Can we just all stand right now?